Hi guys, so punta ako ngayon sa hematology ko. Ayan, ang aga kong umalis. 6 AM pa lang ng umaga, ang lamig-lamig. Dito ako sa punta ako sa Namasi. Nandito nga pala ako ngayon sa Iran. Dito ako nagda-dialysis sa Iran. Mga magte 3 years na ako dito ngayon. So, ang problema ko yung dugo ko hindi pa rin umaayos, yung hemoglobin ko mababa pa rin. So, ang dami ko nang iniinom na gamot, nagpapa-inject na ako ng Eprex, tapos na ako, umiinom na ako ng folic acid at pero sulfate. Pero wala pa rin nagagawa. Every 2 weeks pa rin ako nagpapasalin ng dugo. So, ilang hematology na yung pinag-checkan ko. Tapos nung pagpunta ko dyan, sabi nila sa akin, bumalik na lang daw ako sa next week. So, sa next week, babalik na naman ako para ipa-check. Sana naman maayos na, ma-opera na ako ng magandang gamot na para tumaas yung hemoglobin ko. Kasi guys, gusto ko na talaga magpa-transplant. Ang problema na lang sa akin, yung hemoglobin ko, hindi tumataas. So, every 2 weeks, nagpapasalin ako ng dugo. So, kaya yun lang ang hirap. Tapos, masama din naman sa katawan yung every 2 weeks ka nagpapasalin ng dugo. O malimit ka nagpapasalin ng dugo. Kasi, sabi ng doktor sa akin, ng internist ko, ay baka maaaring maapektuhan yung puso o kaya yung utak pag palagi nagpapasalin ng dugo. So, no choice naman tayo guys na wala tayong magagawa dahil ang solusyon lang sa mababang hemoglobin ay magpasalin ng dugo. Kasi bumababa yung hemoglobin ko ng 5. Minsan pa nga nagiging 4. So, delikado na talaga. Kaya, sana naman makahanap na sila ng solusyon para umayos na yung hemoglobin ko. Kasi noon, nung nasalinan ako ng dugo, dati, mga 1 year ago, nasalinan ako ng dugo, tapos hindi ako dialysis patient nga pala ako. Baka hindi ko nasabi. Hindi ako na-dialysis noon, tapos nag-4 yung level ng hemoglobin ko. So, kinailangan ako salinan ng 2 bag na dugo. Tapos, nung nagpasalin ako ng 2 bag na dugo, nag-epekto naman sa heart ko, kaya nag-stop yung puso ko, tapos na-ICU ako guys. Ni-revive na nila ako. Salamat nga sa Diyos at nagising pa ako. So, yun. After nun, dami na nangyari. Tapos, yan, hindi na talaga tumaas yung hemoglobin ko. So, sana guys, talaga maayos na tong problema ko sa dugo para ma-operahan na ako soon. Ma-transplant na ako soon kasi isa akong OFW dati sa Oman, tapos nagkasakit nga ako kaya napunta ako sa Iran. So, kung nagtataka kayo kung bakit nandito naman ako sa Iran, hindi ako umuwi sa Pilipinas. So, ang asawa ko po ay Iranian. So, alam po naman natin na medyo malayo ang biyahe sa Pinas. So, nag-emergency na po talaga yung lagay ko. Kaya, dito na ako dinala sa mas malapit. 1 oras lang po ang biyahe. Kasi from Oman to Philippines po, pag direct flight ay tumatagal na ng 9 hours. So, hindi po kakayanin, kaya dito na lang po ako dinirect sa sa Iran. So, gano'n na nga po nangyari, ganyan. Okay naman po sa akin yung pagda-dialysis, wala naman po talagang problema sa akin.
Ang problema lang po talaga sa akin yung dugo ko. Once na maging maayos po ang hemoglobin ko, so ready for transplant na po ako kasi nasa priority list nga po ako kasi gawa nung nangyari na nag-stop yung puso ko. So, nasa emergency case talaga ako na ano. Pero wala na po, okey medyo okey na po. Ang EF ko po ngayon tumaas na ng 50 from 15 to 55, 50 ngayon. Ang EF ko 50 ngayon. So, okey na po naman siya. Ang problema na lang po talaga yung dugo. So, pinagpe-pray ko po talaga na malunasan na po yung aking hemoglobin para po ma-transplant na po ako. Kasi madami din po naman na umaasa sa'kin saka may 3 po akong anak. May 3 po akong anak na naghihintay sa'kin sa Pinas. So, kailangan laban-laban lang talaga. Go for the go. So, let's fight. Yun talaga keep fighting lang talaga. Trust the God, ganun lang, keep praying, ganun lang. So, alam naman natin na hindi tayo papabayaan ng Diyos, lagi niya tayong ginagabayan. So, sana lang talaga maging maayos na ang lagay ko, guys. So, thank you for